Ano ka ba? Ako ito, si Jericho! Sa mustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, tatalakayin nga natin ang isa sa mga may tuturing na pinakamahalagang tauhan sa Ghost Fighter, ang administrador ng spiritual na mundo, at ang may tuturing na pinakamakapangyarihan sa Reikai sa pagwawakas ng kwento sa manga, si Master Jericho. Sige, simulan mo na! Talagang pinaghandaan nila ng mabuti ito. Paano kung ang kapalaran ng iyong kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay nakadepende sa isang nilalang na mukhang sanggol at may suot na tsupon? Ito ako! Para mas maintindihan, talakayin muna natin kung ano nga ba ang Reikai o ang tinatawag na Spirit World. Anong lugar ito? Bagamat kilala ang mundong to bilang daanan ng mga namayapang kaluluwa, ang Reikai ay may hahalin tulad din sa mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw. Ang malaking pagkakaiba lang ay ang mga nilalang na naninirahan dito. Hayaan mo, paliliwanag ko sa iyong mabuti para maintindihan mo. Upang makapanatili rito, kinakailangan ngang nagtataglay ka ng spiritual na anyo. Ha? Isa na akong kaluluwa? O di kaya naman ay kung may kakayahan kang palabasin at kontrolin ang iyong kaluluwa. Hindi man masyadong naipakita sa anime, ang Reikai ay may napakalawak na nasasakupan at nagtataglay rin ng mga lugar na makikita rin sa ibang mundo, gaya ng mga kagubatan, kabundukan at karagatan. Pero syempre ang pinakatanyag sa lahat ay ang tinatawag na Gate of Judgment, ang mismong lugar kung saan dumaraan at hinuhusgahan ang mga kaluluwa base sa mga ginawa nila habang nabubuhay. Bagamat ilan lang ang nabanggit sa kwento, maraming posibleng kahantungan ang mga kaluluwang dumaraan sa Reikai. Ano yan? Ito ang korte ng paghahatol! Hahatulan ko ang mga krimen mo dito! Ilan sa mga to ay ang may padala sa langit, mabigyan ng tsansa makabalik sa katawan, o ang mahatulan patungo sa impyerno. Mahirap ang sitwasyon sa lugar na iyon. Ayon kay Enma o Jericho, may iba't ibang lugar kung saan ipinapadala ang mga nagkasala at nakadepende nga raw sa bigat ng kaso nila kung saan sila mapupunta. Pero ang pinakamatindi nga raw sa lahat ay ang tinatawag na limbo o ang banal na mundo. Ang banal na mundo ay mas malala pa at mas grabe kesa sa impyerno! Hindi mo na pinakita sa series kung ano ang mismong nangyayari sa loob nito. Sinasabing ang mga napunta sa limbo ay pinarurusahan ng matinding sakit sa loob ng 10,000 taon. 10,000 taon na matapos mabuno ay kailangang umulit ng 10,000 beses pa. Medyo nakakalito pero kung susumahin, aabot nga to ng 100,000,000 taon nang walang tigil na parusa. Wala kang pag-aasang makaligtas pa doon! At kung sa kabila nito ay buo pa rin ang kaluluwa, nakasalalay na nga sa tagahatol kung anong susunod na mangyayari sa kanya. Ganun kabigat ang parusang yun. Kaya nga maski si Jericho ay naniniwalang kahit ang mga tulad ni Taguro ay hindi raw dapat humantong sa ganung klaseng kapalaran. Ikaw ay hinahatulan ng magaang na parusa lamang! O ano? Pwede pang magbago ang isip mo! Nakapagpasya na ako. Bukod sa paghuhusga ng mga kaluluwa, responsibilidad din ng Spirit World na protektahan ang mundo ng mga tao. Tinatawagan ng Special Defense Unit. Nanganganib ang mundo ng mga tao. At bagamat malaki ang papel ni Jericho pagdating sa pagpapatupad ng mga polisiya ng Reikai, ang kanyang ama pa rin, si Haring Enma, ang may pinakamataas na kapangyarihan. Si Enma na sa totoo lang ay labis na kinakatakutan ni Jericho. Aray ko! Aray ko! Aray! Ngayong natalakay na nga natin ang tungkol sa spiritual na mundo, saglit nga rin natin kilalanan ang namuno rito sa loob ng libu-libong taon bago siya tuluyang napatalsik sa kanyang pwesto. Si Haring Enma, ang tumatayong hari at punong tagahatol ng Reikai. Bagamat kinakatakutan dahil sa kanyang mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya sa spiritual na mundo, Ninenervous na ako. sa hindi na ipaliwanag na dahilan ay palagi siyang umaalis sa palasyo, bagay na walang problema niyang nagagawa dahil na nga rin sa iniiwan niya sa kanyang anak, ang Golden Seal, ang banal na pantatak ng spiritual na mundo. Gaya ng nabanggit sa mga unang bahagi ng video, si Enma ay pinatanggal sa pwesto ng kanyang anak, bagay na tatalakayin nga natin maya-maya. Hindi ko lubos maisip
Paano niyang nasaway ang aking kautusan? Ngayon na pag-usapan na natin si Enma, ang hari ng Spirit World. Oras na para pag-usapan ng tunay na bida ng video na to. Si Ko Enma na ang ibig sabihin ay Enma Jr. Wala kasing tumatrato sa akin bilang pinuno dito eh! Kawawa naman ako! Kawawa naman ako! Pero dito sa Pilipinas, mas kilala nga siya bilang Master Jericho, ang prinsipe ng spiritual na mundo. Ako si Jericho! Ibig sabihin siya ang pinaka-boss yung maliit na batang yan? Dahil wala ang aking ama, ako muna ang mamamahala sa lahat! Kahit mukha siyang bata, si Jericho ay daan-daan taon nang nabubuhay. Matagal na rin siyang nagsisilbi bilang pangalawang pinuno ng spiritual na mundo. Dahil sa kanyang itsura, madalas siyang hindi sineseryoso ng mga nakakita sa kanya. Ibig mo sabihin sa akin na ang bata ito ay di ama? Pero kahit ganun, sinisiguro niyang nagagampanan niya ng maayos ang kanyang napakabigat na responsibilidad. Bilang administrador na itinalaga ng kanyang ama, siya ang humahawak sa napakaraming dokumento na kailangang ayusin sa Spirit World. May akong trabaho ngayon, kaya huwag mo akong kapalain! Siya rin ang namamahala sa araw-araw na operasyon ng Reikai, gaya ng paghuhusga ng kaluluwa, pagpigil sa masasamang espiritu, pagpapanatili ng balanse ng tatlong mundo, at pangangasiwa sa mga misyon ng napili niyang Spirit Detective. Dahil sa dami ng kailangan niyang gawin, madalas na umiinit ang kanyang ulo na kadalasang naibubuntong niya naman sa kanyang assistant na si Goryo. Nakuha mo ba? Hindi! Sabi ko na eh. Ginulo mo ang mga dokumento ko! Bagamat nagpapalit siya ng anyo sa mga piling pagkakataon upang maging presentable, Aring magbago ang kanyuan! madalas rin yung hindi nagtatagal. Ano? Sa puntong to, pag-usapan naman natin ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Ano ka mo? Bagamat itinuturing siyang makapangyarihan dahil sa katayuan niya sa Spirit World, siya mismo ay aminadong wala siyang kakayahang makipaglaban. Dahil tatakbuhan ko sila at lilipad ako! Sa kabila ng kakulangan sa pisikal na lakas, si Jericho ay may kakayahang pigilan ang malalakas na halimaw gaya ng mga Class A at Class S kung kinakailangan. Bagay na posible nga dahil sa kanyang secret weapon, ang kanyang chupon na tinatawag na Mopokan. Bukod doon, wala na akong iba pang magagawa. Bali ito nga ang dahilan kung kahit nag-aanyong binata siya, ay hindi niya pa rin ito inaalis sa kanyang bibig. Kilala ko yan at ang tsupon na nasa bibig mo. Ha? Ikaw si Jericho, hindi ba? Dahil ito nga raw ang paraan upang maipon ang napakalakas na enerhiya sa loob nito. Sinabi ng tanggalin mo na yan para makapagsalita ka na. Yun nga lang, ang kapangyarihan to ay epektibo lamang laban sa mga halimaw. Hanggat maaari, ayoko talagang gamitin ang takip na ito. Dito, pag-uusapan na nga natin kung bakit nga ba napatalsik si Haring Enma. Ayon sa chapter 170 sa manga, nagsimulang mag-imbestiga si Jericho nang malaman niyang naisbuksan ni Sensui ang lagusan. Ay ulat sa mundo ng mga tao na nagsasabing may kakaibang nangyayari doon. Nawawala din ang tape ng Black Chapter sa spiritual na mundo. Sa dami ng dokumentong nahukay niya, natuklasan niyang si Enma, ang kanyang ama, ang dahilan kung bakit tuloy naging masama ang tingin ng mga tao sa mga halimaw. Ayokong paniwalaan ang katotohanan, yun ang totoo. Sa tulong ng mga tagasunod nito, ipinagutos ni Enma na gumawa ng mga peking dokumento ukol sa mga nagawang krimen ng mga halimaw. Ang tatay ko! Dahilan upang magbukang marami ang nare-resolba nilang mga kaso. Pinapahuli rin niya ang mga mahihinang halimaw, binibrainwash at ipinapadala sa mundo ng mga tao upang sapilitang gumawa ng masama. Bagay na ginagawa niya upang palabasing mapanganib ang pagpapapasok ng mga halimaw sa mundo ng mga tao. Bukod sa nagagamit niya to upang pagtakpan ang mga kasamaang sila mismo ang gumagawa, ginawa niya rin to upang walang kumusyon sa pagpapalagay niya ng barrier sa pagitan ng mundo ng mga tao at halimaw. Sa ganitong paraan, wala na magiging kahati ang spiritual na mundo sa mga importanteng enerhiyang nakukuha sa mundo ng mga tao. Enerhiyang nagagamit ng spiritual na mundo para sa sarili nilang mga interes. Papayagan ko paggamit ng kakaibang kagamitan. Napag-alaman din ni Jericho na bago mailagay ang barrier, ginagamit ng mga tao ang mga halimaw bilang kanilang mga alipin at hinayaan lamang lahat mangyari yon ng kanyang ama. Ito ay kautusan mula sa iyong amang si Enma. Kaya kung tutusin, masasabing mas mapanganib nga raw ang mga tao kaysa sa mga halimaw
Dahil sa kanyang mga nadiskubre, mabigat man sa loob niya ay napilitang ipa-impeach ni Jericho ang kanyang ama at ang buong pamunuan ng Spirit World. Kung alam ko, dapat ipinahuli ko na siya kagad. Bagay na nagpapatunay na si Jericho sa kabila ng kanyang itsura ay tunay na patas sa lahat pagdating sa pagbibigay ng tamang hustisya. Kailangan kong suwayin ang utos ng aking ama. Tatanggapin ko ang lahat ng responsibilidad na ito. Matapos ang paghahatol, dahil na rin sa dami ng mga nakalat niyang ebidensya laban sa kanyang ama, napatunayang nagkasala ang hari at tuluyang napatalsik sa tronong hinawakan nito sa loob ng hindi mabibilang na milenyo. Kahit ano pa, nakagawa tayo ng isang napakalaking pagkakamali. Sabi ko na nga ba? Bilang naitalagang kapalit ng hari, isa sa mga unang ipinag-utos ni Jericho ay ang tuluyang pagpapatanggal sa barrier. Bagay na nagawa niya nga ng payapa dahil na rin sa pagkakaroon nila ng kasunduan ng bagong hari ng Makay o mundo ng mga halimaw na si Enki. Bilang tagapamuno ng mundong ito, iisa lang ang itinakda ko. Walang manggugulo sa mundo ng mga tao. Sa kasamaang palad, hindi nga lahat ay sumang-ayon sa kautosang yun ni Jericho. Dahilan para magkaroon ng kudita laban sa kanyang pamamahala sa Spirit World. Bagay na mabilis namang naresolba sa tulong nila Eugene. Bagamat siya na nga ang may tuturo na pinakamataas sa spiritual na mundo, hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Lalo na't kinilangan niyang talikuran ang sarili niyang ama upang may tama ang mga nagawa nitong pagkakamali. Bagay na nakapagpapatunay na mukha man siyang hindi ka seryoso at madalas na naipipintang duduwag-duwag. Si Koenma o Jericho ay handang isakripisyo ang lahat para sa ikabubuti na nakararami sa tatlong magkakaibang mundo. Marahil magkakaroon ng maraming pagbabago sa loob ng mundong ito, pero balang araw, ang tatlong mundong ito ay magiging isa. Malaya na kayong makakagalaw sa mundo ng mga tao. Pero sa mga oras na yon, ayusin niyo ang inyong mga kilos